mga abogado ito eh. Ba't hindi nila maintindihan? Yun na nga po. Baka kung panahon na lumipat na kayo ng bahay. Ang ibig ko sabihin, mula sa lower house, baka mas maganda dun sa upper, mas mataas. At least konti lang ang Oo. personalidad siguro Mukhang doon, Kong. mas... Baka ibang paranaw nila. Oo nga. Hindi mo ba iisipin kung nasa wastong isip itong mga kasama ko? Sa tingin ho natin, hindi na ho talaga kailangan itong si Congressman Rodante Marcoleta dyan sa House of Representatives. Mas magiging kapakipakinabang ho siya sa sambayan ng Pilipino kung mapupunta ho siya dyan sa Senado. Pero bago natin pag-usapan, yaang mga dahilan na yan kung bakit sinibak nitong si Tambaluslos, itong si Congressman Rodante Marcoleta, diyan sa mga komite na kung saan miyembro at yung iba naman ho vice chair siya. No? Nakakalungkot dahil 2025 hanggang 2025 pa naman siya mananatili diyan. Marami pa siyang matatrabaho, marami pa siyang mabibigay para sa ating mga kababayan. Kaso sa kasamaang palad, imbis na ho iuna ang interes ng bawat isang Pilipino, inuna ho nitong mga aso ni Tambaluslos, ang politika nila dyan sa House of Representatives. Pero bago natin umpisahan ang ating talakayan, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dito sa PH Update. At sa mga gusto sumali at sa mga sumali na sa ating community dito sa PH Update, maraming salamat ho. Kayo ho ang unang makakakita sa ating mga reaction video. Click nyo lang ho yung join button sa baba para makasali ho kayo. Ayun na nga mga kababayan, usap-usapan ho. Sa mundo ng social media, ang paglalabas nitong si Sir EB dyan sa larawan na yan. Kung saan meron hong caption na wanted running in tandem. Tayo ho mga kababayan, hindi ulingid sa kaalaman ng mga manunood dito sa PH Update. Hindi lang ho si Congressman Rodante Marcoleta ang talagang hinihikayat nating tumakbo sa 2025 midterm election. Maging itong si Mayor Basti Duterte at itong si Atty. Vic Rodriguez. Dahil naniniwala ho tayo na makakapaghatid ho ng kapakipakinabang na pagbabago itong mga individual na to sa ating bansa. At hindi ho basta-basta nabibili ang kanilang politika. Ngayon, wala pa hong desisyon itong si Atty. Vic at wala pa ho tayong naririnig ni isa sa mga Duterte kung anong plano nila sa papalapit na 2025 midterm election. Manatili lang ho tayong magdasal na sana sa mga susunod na araw makapagdesisyon itong mga individual na to na tumakbo once and for all, no? Para kahit papaano ho, hindi naman magmukhang katawa-tawa ang Senado sa susunod na 3 taon. Kung sakaling maluklok yung mga kandidatong i-endorso ng administrasyon ni Marcos Jr. Pero sa bagay, hindi naman, actually, di nang ho natin sila kailangan sirahan ngayong mga panahon na to. Hindi pa nga nag-uumpisa kampanya, ang sinasabi ho natin dito, wasak-wasak na ho ang alyansang binuo nila. Yang sa Ping Lacson ho, wala ho talaga tayong aasahan dyan kung sino nasa administrasyon, doon ho didikit yung mama na yan. Kaya hindi ako believe doon sa kursada niya na pagka merong budget, talagang tanong ng tanong yung si Ping Lacson at talagang akala mo crusader ho siya ng good governance. Hindi ho tayo believe, naka-6 na taon ho yan, kasabay ho yan lumukulok ni Tatay Digong noong 2016. Pero ano ho ba niya ang naihatid ng mama na yan para sa ating mga kababayan? Kung talagang magaling ka, at kung talagang gusto mong mapaigi ang pagbibigay ng budget kada taon, dapat sana nung 6 na taon na naupo ka dyan sa Senado, inayos mo na yon. Bakit ngayon ang daming program funds, ang daming korupsyon, puro ayuda ginagawa ng pamahalaan? Nasaan ho itong si Senator Ping Lacson sa loob ng 6 na taon nung naging senador ho siya sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ngayon ho mga kababayan, inaatupag ho nila hindi proyekto ayuda at unprogram funds. Yung unprogram funds ho kasi pangsusog ho yun sa ayuda nitong si Martin Tambaluslos Romualdez. Tumitindi ang panawagan ng ating mga kababayan dito sa mga Duterte na to at dito kay Atty. Vic Rodriguez, kay Congressman Rodante Marcoleta at dun sa iba pang mga bakit di natin nababanggit itong si Senator Bato at Senator Christopher Bongo. Sila din ho, no? Automatic na kasi yun matik na yun. Pagka-incumbent, automatic na ho yun. Ikakampanya din ho natin itong si Sen Bato. Tandaan ho natin, kung maipapanalo lang ho natin dyan, itong si Atty. Vic, itong si Congressman Marcoleta, mahihirapan ho yan. Numbers game ho kasi. Ang labanan dyan sa Senado. Kaya as much as possible, kung marami ho ang nasa tamang katinoan na mailuluklok natin dyan sa Senado sa 2025 midterm election, mas malaki ho ang chance na makakakita tayo
talagang solido at konkretong reforma diyan sa Senado at hindi ho sila basta-basta madidiktahan ng Malacanang kung anong gustong gawin nitong si Bangag. Yun ang mangyayari. Pagka naupo ho yung mga ini-endorso nitong si Marcos Jr., yun hong sinabi natin na yun, yun ho talaga mangyayari. Ito, meron ho tayong napakagandang balita, no, galing dito sa Pulse Asia. Ano ba 'to? Binibait nyo ba kami? Tatanong lang naman ho tayo kasi bibirahin nyo kami na nangunguna itong si Vice President Sara Duterte para ma-establish natin yung credibility ng mga survey na maglalabasan. Ganun ho ba yun? Kasi trust rating nitong si VP Sara, nasa 61%, habang itong si Marcos Jr. Nasa 50%, at itong si Tambaluslos, nasa 31%. Palakpakan ho natin ang mga bangag. Oy, Tambaluslos, ayusin mo ha. Ba't kulay orange sa'yo? Ano bang Tagalog ng orange? Wala akong kulay yan. Ito talaga si Tambaluslos. Kulang pa ang effort ng Quad Committee, Committee on Good Government and Public Accountability. Kulang pa ang paninira ng mga aso mo. Paano mawawala ng tiwala ang ating mga kababayan dyan sa mama na yan? Umaakyat ho yan sa Kalinga, nakapaa, nakikipagsayaw sa mga katutubo. Bumibili sa tindahan ng mga souvenir na kung saan kasalamuha yung mga ordinaryong Pilipino. Etong dalawang mama na to, ang sinusukat ho nila itlog at nagbabagsak ho sila ng mga bigas sa mga palengke para maipalabas na bumaba ang presyo ng bigas. Pero yung bigas na yun planted. Magaling ho talagang magtanim itong ano ba gusto yung mangyari dito, Pulse Asia? Kaya tinatanong ko na kasi sa susunod na mga araw niyan, makikita naman ho natin senatorial candidate. Ito hindi na relevant to mga nakaupo yan Di ba? Kahit anong mangyari, Vice President si VP Sara, ano yung trust rating na yan para sa atin? Oo, masaya tayo, nakita natin yan. Ano bang gustong mangyari ng Pulse Asia? Ini-establish niya yung credibility niya pagdating sa para mabait yung mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nitong si VP Sara. Ayan na, number 1 namin ang inyong Vice President. So, lahat ng maglalabasan ng senatorial survey na to, credible yung mga yan. Ganun ho ba gusto niyo mangyari? Labo Oh. Kasi, kung pagbabasihan natin yung 61% na yan, kung mataas ang natanggap na puntos na yan ng pagtitiwala sa ating mga kababayan itong si VP Sara, malamang sa malamang yung mga kandidato ng pagkasenador na mayroong paninindigan na kagaya nitong si VP Sara, kahit papaano magre-reflect yan doon sa rating nila. Kaya kung yung 61% na yan kay VP Sara lang, tapos i-debate nyo kami, i-establish natin credibility ng Pulse Asia na yan, kayo na lang maglukuhan. Ito mga kababayan, talagang tumitindi ang panawagan ng ating mga kababayan sa pagtakbo, sa pag-iikayat para tumakbo ang iba't ibang mga individual, no? Pakinggan ho natin itong itong video na to. Ito yung mga kababayan nating OFW na talaga namang hinihikayat itong si Attorney Vic na tumakbo. Pakinggan ho natin to. Isa lang ang sigaw ng OFW. For good governance. For good governance. For good governance. EVR, Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez. For Senate 2025. Attorney Vic Rodriguez for Senate 2025. Attorney Vic Rodriguez for Senate 2025. Yan po ang iboboto namin for good governance. From Japan. Laban, Attorney Vic. O yan na ho mga kababayan O Attorney Vic, ano pa hinihintay mo? Hindi, supportahan ho natin yan. So talaga sa pagkikipagbalagbagan natin itong si Attorney Vic sa social media. Kung ano may tutulong ho natin sa mga politiko na naniniwala tayo sa kanilang politika, susuportahan ho natin. Kayo naman huwag ko kayo basta-basta maging meron dito. Kung suportado nyo itong si Attorney Vic Rodriguez, pakita nyo ho yun, iparamdam nyo ho dito sa mama para mabuhayan ho siya, yung mga ugat-ugat niya sa katawan, maramdaman ho niya na yung pagmamahal ng sambayan ng Pilipino at paniniwala ng bawat isang Pilipino sa social media, sa karsada. Pakita ho natin, pag nakita nyo itong si Attorney Vic, cornerin nyo. Sino nagsabing ko cornerin? Yung PH update, sabi ko cornerin ka daw. Cornerin nyo ho. Pakita nyo ho. Kahit yung tipong, pag nakita nyo si Attorney Vic, pagkaguluhan natin. Para magkaroon ng traction sa publiko sa social media.
Kaya supportahan ho natin. Naniniwala ho tayo sa mga tinatayuan, pinaninindigan ng mamamayan. At sa mga kababayan nating OFW, hindi ho talaga ano yan, number one ho talaga yung si Attorney Vic at itong si Congressman Rodante Marcoleta. Sila ho kasi, yung nakita nila at narinig nilang tinayuan ng mga kabalbala ng administrasyon na to. Hindi naman sa inaano natin yung mga gopings nating incumbent. Itong si Senator Bato at Senator Bongo. Nagtatrabaho kasi yan eh. Meron ho silang laban sa Senado. Meron ho silang pinagkakaabalahan doon. Itong mga to, itong si Attorney Vic, itong si Kong Dante. Si Kong Dante, siya ho ang pinakamalupit. Siya ho ang pinakamakalampag. Ika nga. Kayo ba naman tayuan nyo yung Quad Committee? Committee on Good Government. Diba? Yun nung inaatake ni Kong Dante. Kaya madami hong bumilib doon sa mama. Sa totoo lang, merong hong yagba si Kong Dante. Kaya kung naghahanap po tayo ng mga senador na pagka pumasok sa Senado, hindi ho nila iniiwan sa mga asawa nila yung kanilang mga bola. Dinadala ho nila sa Senado. Yun ho mga kailangan natin. Yan si Atty. Vic, ayan ho mga kailangan natin yung may bola sa pagitan ng kanilang mga singit. Ito mga kababayan, panoorin ho natin itong si Congressman Rodante Marcoleta sa kanyang pagpapaliwanag na kung bakit sinibak siya ng mga aso ni Tambaluslos dyan sa House of Representatives. At kung ano na nga ba ang panawagan ng bawat isang Pilipino dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Ito na ho ang buong video mga kababayan. Okay game, ito na ho si Kong Dante. Continuation ho ito ng naging ano niya kahapon dyan sa Net25. Game. May dahilan pala lahat. Bawat isa. Meron silang dahilan na inipon. Inipon ang mga dahilan. Kaya, tinasagot ko na yung tanong ninyong dalawa, nabigla ba kayo? Hindi. Hindi na. Kami kasi kung nabigla, hindi namin kasi alam yung kwento na yan. Unang-una, kayo talagang dalawa naman ay nervyoso kayo talaga. Mabibiglaan talaga. Biglaan kayo. Pero ako, Opo. nakinikinita ko na. Nakinita. Hindi lamang yung Kinita komite ko, na. pati yung aking membership sa Commission on Appointment. Commission on Appointments. Pati Opo. doon. Oo. Tinanggal na kayo. Pero yun naman Commission on Appointments. Kung ano naman ang dahilan, bakit pati naman yun inadamay pa? Di ba? Eh baka napansin nila, ako lang yung nagtatatanong ng sensible. Bagay, tama din naman kayo, no? Pero kung ang ikinagulat ko dito, kasi matagal na itong dinideny ng mga house eh. Now, di umano'y wala naman silang nilulutong impeachment laban kay BP Inday Sara. Oo nga, pinabubulaan O eh ba yan? bakit kayo nagpapagod ng kamimina ng kung ano-ano? Para saan ito? Eh bigyan mo ko ng magandang dahilan kung bakit. Sinusugan pa yun eh. Nung masabi ko na mali yung privilege speech, Oo. nakita nila na mali talaga eh, no? Ang ginawa nila, yung sumunod na, sumunod na pagdinig, aba, nilagyan nila ng manifestation, yung manifestation ng isa sa abogada, ano? At taga Batangas. Isip-isipin mo, manifestation lang na kanyang binanggit doon sa hiwalay na pagdinig na hindi naman public accounts, ay hindi naman good government, doon sa kanyang pagsisikap na usisain din ang budget ng Department of Education 2023. Nagmanifest siya. Sabi niya, Mr. Chair, may I manifest that this particular issue be made subject matter of a separate investigation. Nang dahil lang sa manifestation, kinuha ngayon ng good government. Alam mo kung paano dinescribe yung manifestation? Kinuha siya as a motu proprio material. Anong ibig sabihin ng motu proprio? Tingnan mo nga sa avatar mo, motu proprio. Ay, ibig Motu sabihin, proprio power. Sarili niya yun. Walang ibang on its own. Oo, yan. Talagang magaling itong analyzer natin. Pag sinabi mong motu proprio, Opo. it is a formal action taken without the benefit of a request from any other party. Eh, nag-manifest nga yung isa. So, hindi mo original. Sinabi niya lang, may I manifest, Mr. Chair, that a separate investigation be concluded on the subject matter. Ganun. Kasi, naalala ko, Jen, Opo. March 2021, this is the last Congress.
nagsalita ako by way of a privileged speech. Mahaba ito, Jen. DepEd din. DepEd. Grabe, no? Yung Deped. pinagbibiling mga... Ito ho yung sinasabi ni Kong Dante. Ako nag-privilege speech ako sa issue ng DepEd na yan. Ang tagal na, bakit hindi na pag-uusapan? Bakit hindi man lamang na-i-repair sa ko? ICT packages. Information Communication Technology packages. Tatlong taon na audit ng COA. 2017, 2018, 2019. Opo. Nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Wow. Walang supporting documents. Ang dami ko sinabi ron. Pati yung mga supplier na dapat dinisqualify na. Bakit palaging ito na lang mga supplier ang kinukuha nyo? Despite the fact Opo. na inulan na ng notice of disallowance. Oo. Yo! Alam mo ba? Yung privilege speech ko na yon, hindi man lang ni-repair sa isang committee. Opo. Buong privilege speech. Dapat pala nag-manifest na lang kayo ng... Ito manifestation lang, tingnan mo ngayon. Kaya ko binabanggit, ano? Opo. Ayokong maisip ng ating mga nakikinig na meron akong pinagagalitan mga kasama ko. Hindi. Ito kinukwento ko lang para Opo. malinawan nila ang mga pangyayari sila sa likod ng mga bagay na ito. Aha. Yung privilege speech ko, inabot yun ng about 15 minutes. Aha. At maraming laman yun. 3 notices of disallowance. Hindi notice of disallowance. 3 yearly audit, annual audit. Audit Siyang mismo. buong taon Ng po COA. yan. Tama. Diniscuss natin sa programa yan, Kong. 3 taon. 3 years. Hindi man lang Ni-repair. ni-repair. Napunta sa rules. Pero kung pag tinignan mo sa Rules Committee, walang referral. Oo. Halimbawa, pumunta lang sa Basic Committee, o kaya sa Good Government, o kaya Public Accounts. Bahala na sila kung gano'n. Hindi ni-repair. Andun lang. Samantalang ito, manifestation lang. Dahil ba, yung aking privilege speech ay walang pangalan si Vice President Sara Duterte? Wala pa ng Wala time pa na siya yun, nun eh. Oo, to. Ang time na yun, wala pa po Kasi siya. yung year 2017, 2018, 2019, wala pa siya. Pero kumpleto. Ang pinag-uusapan. Oo. Ito manifestation. Kaya lang binanggit on the same subject matter kanya. Ang kanilang iniimbestiga, DepEd 2023, nandun ang pangalan ng ating Vice President. Ayun. Oo. So, kayo na ang magano, kayo na ang humusga. Kaya umalagwa ho kagad yung investigasyon kasi nandun pangalan ni BP. Pero kung doon sa privilege speech ni Kong Dante, kung nandun pangalan niya, mabilis na aalagwa yun. Kaso wala ho eh. Teka lang ko, curious lang ako. Halimbawang... Tinitingnan ko nga kung member ako ng basic education, baka tinanggal na rin ako doon eh. Ganun ba? Si Para halimbawa, pag na-repair doon, wala na naman ako doon. Kong Roman Romulo ho yung chairman doon, di ba? Baka hindi na ba siguro? Hindi, palagay ko hindi naman. Ang sinasabi ko lang, kung nandun ako, Wala naman. baka kasama na ako Baka natanggal natanggal doon. din kayo doon. Oo, naalala mo ba, sabi ko. Oo. Ako bilang isa, ayoko yung People's Initiative. Aha. Mas maganda pa ako yung Constituent Assembly. Opo. Yung pinag-uusapan nating matagal dito. Yan, yung CONAS dapat. Oo. So, tinanggal ako sa Constituent Amendments. Oo. Iniipon nila ngayon at pinagsabay-sabay bago kami mag-break. Kaya naipon. Isang araw bago ang recess nyo, talagang natapat na pagkakatanggal sa sa mga komite na yun, Kong. Oo. Ayun. Ay, hindi, naalala ko lang, curious lang ako, Kong. Halimbawa ba, na kapag ka ang pondo, ito Kong, halimbawa naman, kapag ka ang pondo ba ng pangalawang Pangulo, ay napagtibay ng Kamara de Representante, kung magkano hinihingi, regardless, kung magkano man po yun, ang ibig bang sabihin nun ay napapawalang sala na siya kung meron man siyang accountability doon sa nakalipas na taon nung kanyang panunungkulan? Naglatag lang siya. Nilatag niya lang. Ito po yung proposal ko. So hindi naman maapektuhan pala kung meron man siyang pananagutan. Kung halimbawa man. Yung accountability kasi na pinapaliwanag ko, Oo.
ay patungkol na doon sa pagkagasta ng budget na inilatag niya. Yun, Ang pinag-uusapan dito, budget briefing. Kung ano inilatag niya, igalang mo na lang because ito yung tradisyon. Ayun, Dapat- Kasi kung sablay lahat naman ang kanyang pagkasta, hahabulin ka rin ng COA dahil yun ang accountability. Tapos na kasi yun eh. No? Tama. Kaya ako nalulung Ano, okay na sa naiintindihan na ho ba ng mga bangaga kaya kung bakit na ang ginagawa nila dyan sa House of Representatives, sablay ho talaga yan. Yung ginagawa ho nila kay Vice President Sara Duterte, sablay ho talaga yan. Kumbaga, hindi sila yung... ang dating ho kasi sobrang anlilinis, no? Walang ginawang kamalian itong mga tao na to. At talagang binabanatan nila itong si Vice President Sara Duterte. Pero sa tingin ho natin, ano yan, diversionary tactics talaga yan ng administrasyon para hindi mapag-usapan ang kanilang kapalpakan dito sa administrasyon na to. Kailangan gawan ng kung ano-anong issue itong si Vice President Sara Duterte. na may konting pagkainis. Mga abogado ito Ba't di nila maintindihan? Yun na nga po. Baka kung panahon na lumipat na kayo ng bahay. Ang ibig ko sabihin, mula sa lower house, baka mas maganda dun sa upper, mas mataas. At least konti lang ang Oo. personalidad siguro Mukhang doon, Kong. mas... Baka ibang pananaw nila. Baka makilala nila, tama ako. Yun na nga po. Ni-restore nila halimbawa. So, wala tayong problema ron. At least, Oo. nakilala nila na tama pala yung sinasabi ko. So, binalik nila halimbawa. Pero mukhang malabo pa sa ano yan. Pero sa Senate Kong, parang approve in principle, nagkaroon ng courtesy approval sa hinihinging pondo ng Office Pwede of the Vice naman mangyari. President. Kaya nga nagbabay-cam sila, di ba? Ayun, So, halimbawa, sabi niya, di nasa Senado na. Sabi halimbawa na Senado, hindi kami papayag dyan, gusto namin, ibalik namin kung ano yung kanyang, yung kanyang proposal. 2 billion Di ngayon, plus. Opo. aangal yung sa baba. Hindi kami papayag. Di ba, paano nga niya? Pag hindi kayo pumayag, wala. edi reenacted tayo. Kapag hindi natin napapirma yan, at pumitada yung January, at delikado tayo. Reenacted budget tayo. Sige, papayag na tayo. Halimbawa, napapayag ang House. Di panalo rin ng Vice President. Yun na nga. Yun ang punto Pero ang natin. ating pinag-uusapan dito, pinropose niya lang. Gusto niya. Paano ka? Pinopropose ko 2025, nagtatanong ka 2023. Ano ba na? Oo nga. Hindi mo ba iisipin kung nasa wastong isip itong mga kasama ko? Well, kasi... Yun din ho ang obserbasyon ng mga ordinaryong Pilipino diyan sa issue na yan ng budget nitong si Vice President Sara Duterte. Bakit kayo naglulundagan diyan sa 2023 budget niya? Bakit di natin pag-usapan yung 2025? Pwede naman ho Kaso nga itong si VP Sara nung ramdam niya na siguro na ko-cornery siya nitong mga buhaya na to, hindi na. I forgo na. Bahala na kayo sa budget ko. Wala rin naman kayong papakinggan Gusto lang naman ho kasi nitong mga crocodile na to makapag-build ng kaso para impeachment complaint para dito kay VP. Sa mga nakalipas na panahon ko, naging parang practice yata ito na balikan yung ilang taon nang nakalipas para lang Depende kung habulin. sino. Oo. Mukhang... Hindi nga, kaya nga. Bakit noong 2022 pinayagan nyo? 2023 pinayagan nyo dahil hindi pa tayo nagkakagulo. Yun na nga po. Ngayon 2024 dahil magulo na at saka mo ginagamit yung power Questionin of mo the na ngayon. force. Kaya sasabihin mo, ito'y pera ng bayan. Hindi pwedeng hindi siya dumating dito. Pambabastos Kinakailangan ito. isa-isahin niya. Ayan. Sapagkat tayo ay may karapatang, ito ang ating ultimong karapatan. Kailangan sagutin niya tayo. Nakakita ka bang pangatwiran na ganyan? Ano ba tinatanong mo? In 2025 budget o 2023? Hindi mo tungkulin yun, yung COA nga ang umahabol O di sana mag-resign na lang siya, pumunta na lang siya sa COA. Oy, Luis Tro, mag-resign ka na. Hindi ka... Nagdudunong-dunungan kasi, hindi na marunong. Kaya nga po Kong, tinanong ko yan, para bigyan na ng emphasis, kung halimbawa naman palang ma-approve ang budget na hinihingi, kung meron man siyang accountable man siya sa nakalipas na... Hindi na siya taon. makaiiwas Yun, doon. yun Walang po ang punto. makakaiwas sa accountability. House of Habulin pa rin siya. Representative lang. Di ba ang linaw? Ang problema kasi sa kanila, sabi niya, public office is a public trust. Tama po. Public officials and employees are accountable to the people at all times. Yes.
O tama naman yun eh. Nesablay ka kahit ano pang opisina ng presidente, opisina ng Chief Justice, opisina ng Vice President. Pag meron kayong kulang na mga requirements, hindi nyo na i-submit. Opo. Meron kayong notice of disallowance. Anong problema doon? Bakit sinasabi niya na mahalagang sagutin mo kami? Because we have the power of the force. Ano ba doon? Nako, ang mga comment. Alam mo, ang daming nanonood ngayon, ha? Hindi pangkaraniwang dami ito, Jen. Oo. Ang lahat dito nagsasabing, Gong, ano pa bang ginagawa niyo dyan sa House? Ba't di pa kayo lumipat dun sa Senado? Hindi, pinakamabuti, Nelson, ganito na lang. Oh. May naisip lang ako. Pwede bang itanong natin sa ating mga kababayan, payag ba kayong tumakbo sa pagkasenador si Kong Yun! Dante Marcoleta? Yan ang Kala ko sagutin nyo naman sa comment oh, section. Payag ba kayong umalis na si Kong Dante? Ba't ako aalis may renta pa ako hanggang 2025? Ano po? Di ba? Ang aking rental doon sa bahay Opo. hanggang June 30, 2025. Tama. Bakit naman ako aalis, di ba? Pagkatapos ng At rental, saka meron pa akong tungkulin eh. yun Totoo nga, naman po. Tama Oo. naman. Ngayon, pagkatapos nun, Oo. yung pananagutan ko ay tapos na. Yan, oo. Pwede na ako lumipat ng bahay. Yan. Pero na ang usapan. Oo. Ay, di tanungin natin ang tao bayan siguro ko. Baka naman kasi tayo lang ang nagsasabi nito. Eh. Oo. Eh, baka Hindi, naman. baka mamaya nagkukunwari ka lang, nakunwari ka mo, ang dami nagtatanong niya. Hindi, ipaano natin? Ayan, oo. Patibayan na natin. Ano ha? Oh, kayo ho ba ang aming tatanungin? Mga kababayan, sa palatuntunan sa ganang mamamayan, ano ha? Oh, kayo ho ba, sang-ayon ba kayo na tumakbo sa pagkasenador si Kong Dante Marcoleta sa nalalapit na eleksyon? Labas na mga basher. Yung mga basher dyan, kailangan din namin kayo. Kasi baka mamaya isang buhos lang, Importante. May kung- mga basher pa rin. Balanse, Di ba binayaran- balanse. Kayo na nga mga kababayan, mag-comment ho kayo sa baba kung ano nga ba ang tansya nyo dito kay Atty. Vic at dito kay Congressman Rodante Marcoleta. Kaya nga, mag-ingat ho kayo lahat. Kung di nyo pa napanood itong video na to, i-click nyo lang. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat po sa pag-support sa PHP.